para sa pagkasunod sa time. Isa po natin ang ating pong mga Bibles, Luke chapter 24. Luke chapter 24, from verse 1 up to verse 12. Luke 24, verse 1 up to verse 12. Say amen po pag nakita na po. Amen. Verse 1, ako po muna. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed, behold, women stood with them and tried to run. And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember that he spake unto you, whom he must gather up. Verse 7, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words. And returned from the sepulchre, and told all these things unto the 11, and to all the rest. It was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and the other women which told these things to the apostles. And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Altogether, Then rose Peter and John unto the sepulchre, sitting down, they had the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa Amerika ay bukas ang Easter Sunday sa Amerika. Sa atin walang ganon. Bagamat yung ibang mga church ay kinokopya yun at pinaghahanap ng itlog yung mga bata. At ay walang mahanap na itlog. Alright, at sa Friday na po, ang ating anniversaryo. Amen? Ready na po kayo? May mga damit ng isusuot. Amen? Oo, at I pray na walang absent this coming Friday. At malayo pa po ay inannounce na natin yan para sa ganun pa ay makapaghanda lahat ng mga miyembro, estudyante man, nagkatrabaho man, mapaghandaan po itong isa sa pinakamahalagang okasyon ng ating church, ang ating pong anniversary. No? Yan ang birthday ng ating church. Okay, napusin niyo ba? Basta po 1 Corinthians chapter 15. Alam po ng unang Korinto, kapitulo 15, at salamat sa Lord. Si Brother Paulo ay kasama namin ngayong umaga. No? At sa katabi na ni Sister Rochelle. At sila ay nagdaos na kailang pang-ilang anniversary na yun? 27. Alright, the first Corinthians 17, unang Korinto, kapitulo 15. Now, last Sunday, kung hindi po natatandaan, ay ating napag-usapan na yung patungkol po sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. No? And don't forget, sa ating Kristiyano, no? Sa ating mga tunay na mananampalataya, no? The death of Christ is one of the most important event, no? Sa kasaysayan para sa ating mga Kristiyano. Ito ay fundamental sa ating pananampalataya. No? We believe na si Jesus, ating Panginoon, ay tunay na namatay. Totoo ang kanyang kamatayan. Nakikinig ka sa amin? Amen. Hindi siya nagpunwari, hindi siya nahilo, bago siya po yung tunay, yung kanyang kamatayan talagang totoo. Tunay. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? For Christian, no, the death of Christ is one of the most important event in history. Ito po importante po sa atin, tatlong bagay, if you remember, no, kung hindi nakuha ay
Ulitin ko, ano yan, okay? Because the death of Christ is a sacrifice that cannot be duplicated. Naalala po niyo? Ano sabi ko? The death of Christ is a sacrifice that cannot be duplicated. Walang sino ang pwedeng makakagawa at makokopya pa yung kanyang ginawa. Alright? It cannot be duplicated. Bakit? Because Christ is God manifested in the flesh. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, are you with me? Siya ay nagkatawang tao upang mamatay. Alright? Okay? You see? No? At in Hebrews 9:26, no? Okay? In Hebrews 9:26, basahin natin po muna ito. No? Ibig ko po na makuha niyo po ito. No? In Hebrews 9:26, the Bible says, "For them must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by what? Yes, by the sacrifice of himself." A sacrifice that cannot be duplicated. Sapagkat yung kamatayan, ano po, ay naganap upang kanyang alisin ang mga kasalanan. Paano yung ginalis? Yung ating kasalanan ay ipinatong sa kanyang katawan at doon sa krus ng Kalbaryo, pinasan niya lahat at ito'y kanyang binayaran. Are you with me? Amen? Okay, he paid in full. Kaya nga nung siya nakatago, bago niya ibinigay yung kanyang hininga, yung ipanagyo siya. Ang ginamit kong terma yung ibinigay. Ibig sabihin ay yung kanyang kamatay, yung kanyang kontrol. Nakikinig ka sa hindi mo yung kanyang kamatayan, kontrolado niya kung kailan siya dapat umalagot ang kanyang hininga. Nakikinig ka sa akin. Walang naganap dun sa krus ng Kalbaryo na hindi niya kontrol. Alright? Kaya sabi niya, okay, it is finished. Okay, it is finished. Kaya nga, wala nang sakripisyo na kinakailangan, wala nang paghihirap na gagawin mo para maligtas ka. Bayad ng lahat. Kaya nga sabi ko, saan mo ilalagay yung penitensya? Saan mo ilalagay yung pangingiling pa? Para mag-please mo ang Diyos, hindi na kailangan. Natapos ng lahat ng ating Panginoong Kristo. Ano ba sabi ko? Okay. The death of Christ is a voluntary. It's a voluntary sacrifice. He gave his life a ransom for men. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay na bilang katubusan para sa marami. Ito po'y voluntaryo. Hindi siya napilitan, hindi siya naitulad. Ito po'y voluntaryo. Okay? He gave his life. Kanyang inihandog ang kanyang buhay. Alright? And then, pangatong bagay, the death of Christ was victorious. Yes, ito yung sakripisyo that cannot be duplicated. Ito yung voluntaryong kamatayan. But pangatlo, yung kanyang kamatayan ay hindi kasawian. Bagkus the death of the Lord Jesus Christ was victorious. Di ba namin? The death of Christ is what? Ito po'y victor. Ito po'y pagtatagumpay because He rose again. He rose again. Siya'y muling nabuhay. Amen? At siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. Amen, Christian? Now listen ka, Christian. Listen ka, bilang Christian. Okay, listen, okay. If Jesus did not arise from the dead, okay, at siya hindi buhay magpahanggang ngayon, then lahat ng kanyang ginawa ay magiging walang halaga kung siya hindi nabuhay na muli at kung siya patay ngayon. Ulit ko, kung siya hindi nabuhay na muli, lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang tinulog, lahat ng sakripisyo ay walang halaga kung siya hindi buhay. Alright? And his death was a waste
of life. Naman po ako? Ang kanyang kamatayan ay magiging sasayang lamang. Pagsasayang lamang ng oras. Okay? And again, lahat ng kanyang turo ay magiging salita ng isang taong wala sa kanyang katinuan. Nakikinig kayo? Kung siya hindi nabuhay. Di ba nabigay siya? And if Jesus is not alive, and if Jesus is not alive, then we have no salvation. Alam niyo ba yun? Kung si Kristo hindi nabuhay na muli, wala tayong kaligtasan. Walang salvation. Tayong lahat ay patungong impyerno kung siya hindi nabuhay na maguli. Di ba alam? Alam niyo, mayroong isang lalaki na Hudyo po ito, rabbi, na nagngangal ng Menahem Mendel Schneerson. Right? Siya po yung rabbi, no, hindi ko makita yung mother post nito. Yan po siya. Si Menahem Mendel Schneerson, siya po yung Hudyo, rabbi. At siya po ay talagang kinilala na Messiah. No, tanggap na ng maraming Hudyo na Messiah, na siya yung Messiah hinihintay. Ang inahantay na lang na yung pronounce ay mismong i-announce siya. Kasi ayaw niyang sabihin siya. No, pero ito po yung kalat na sa lahat ng Hudyo na nasa Israel, Russia, America, European country na siya yung Messiah. Okay? But 1994, namatay siya. Inatake siya sa puso. Pero bagaman siya ipatay, naghihintay po sila at yung kanyang libingan ay talagang tambak yung mga letter humihingi ng prayer request sa kanya. Okay? Namatay siya 1994. Then, sa bandang muli, yung mga opisyal ng religion nila na nagtuturong siya yung Messiah, bandang huli, sumuko na. Yung tamunahin ay nag-alos na lang, palagay ko, hindi siya ang Messiah. Sapagat magpahanggang sa ngayon, disappointed siya sapagat hanggang yun, nakalibig pa rin siya. Thank God, yung Messiah natin, nabuhay na muli. Amen? At buhay magpahanggang sa ngayon. Alright? Alam nyo, ayaw tanggapin ng maraming Hudyo na siya yung Messiah. Kahit na maraming ebidensya tayong kayang ipakita sa mga Hudyo na siya, ayaw nilang tanggapin. Okay? Ang isang bagay na hindi nila kasi matanggap ay sapagkat ayaw nilang sumiid yung mga ebidensya, especially sa New Testament. Ayaw nila. Alright? Now, 1 Corinthians 15, verse 12 to number 20. Magkaroon tayo po ng malitang pagbasa. 1 Corinthians 15, verse 12 to number 20. To 20, nandiyan na po kayo? Alright. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Kay lahat, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits
souls of them that slept. Panginoon, ako ay iyong tulungan, ako po iyong patnubayan, ako pinigyan mo ng lakas at ng kapangyarihan, kalulusong kailangan upang maihatid ko ng maayos, maliwanag, at nakatanggap-tanggap sa iyo ang mensahe ngayong umaga. Ibigay mo yung bawal sa Panginoon, bigyan mo ng unawa, bigyan mo ng kaamuan, bigyan mo ng pananampalataya ng bawat isa, at bigyan mo po ng lumalagang pag-ibig sa iyo. Hinihiling ko ang lahat. Pinagkapasalamat ko sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Alright. Ngayon, ang aking masahe is about the gifts of the resurrection. The gifts of the resurrection. Itong chapter 15 ng book of 1 Corinthians ay isinulat upang patutuhanan ni Pablo na mayroong resurrection. At si Jesus na ating tagapagligtas ay muling nabuhay mula doon sa mga patay. At kayo pinakita na kung walang pagkabuhay na muli, then hindi sana binuhay si Kristo. Okay? But Christ is risen. At siya'y buhay mapahanggang sa ngayon. And this morning, ibig kong ibigay ang itong mga kaloob na ating katagap sapagkat si Kristo muling nabuhay doon sa mga patay. Now, verse number 17. Yes, the gift of the resurrection. Verse number 17, ready? And if Christ be not raised, your faith is what? Faith. And you are yet in your what? Yet in your sin. Number one, because of Christ's resurrection, number one, we are forgiven for our sins. Amen, Christian? Sa pagkasi muling nabuhay mula sa mga patay, then what? Tayo po'y napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ha? Alright, verse 17, basa natin sa Tagalog. 17, tayo lahat, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kapunuhan. Okay? Now, saan lalagay? Okay? Is yun ang iyong faith. Alam mo, walang halaga yung faith mo. Di ba? Sapagkat yung pinanampalataya mo ay hindi pala nabuhay. Then, kung siya hindi nabuhay mula sa pagkakas, hindi ka napatawad sa iyong kasalanan. And you are not saved, but thank God, nabuhay sa muli din, napatawad tayo. Amen? Napatawad tayo. Alright? Okay, isipin nga, hindi walang kabuluhan ang ating pananampalataya kay Kristo. Amen, Kristo? Napatawad. Yes, because we are forgiven for our sin. Alam niyo din, yan ang hanap ng maraming tao. Yan ang dahilan kung bakit nitong mga nakarang araw ay sobrang traffic sa pagsanghan. Hanggang pupunta doon sa Lukban. Hanggang pupunta doon sa Dolores. Bakit sila nagpupunta doon? Naghahanap ng kapatawaran. Nakikinig kayo? May pabalik intention? Meron pa rin. Bakit hindi ginagawa yun? Para mapatawad. Di ba? Bakit maraming tao nanghihingi ng labis itong nakarang-araw? Anong dahilan? Naghahanap ng kapatawaran. Oh, sad to say, hindi nila naunawaan. Si Kristo muling nabuhay at nasa Kanya ang kapatawaran ng kasalanan. Alright, okay. Now, how is the resurrection connected to our forgiveness? Mari sabihin ng iba, hindi ba ito kamate ni Jesus ang nag-alis ng ating kasalanan? Hindi ba kanyang pinasan lahat ng ating sala at siya tumanggap ng ating hatol? Yes. Oh, yes. Pero ganoon naman, okay, napakahalaga ang kanyang muling pagkabuhay. Napakahalaga. Okay? In Romans 4:25, who was delivered for our offenses. Siya'y namatay dahil sa ating mga pagsalansa at siya'y muling nabuhay para sa ating kasakdalan. Alright? Para sa ating kasakdalan. Now, listen to me, Christ died a substitutionary death. Dito ko lang, ha? Christ died for our what? Substitutionary, di ba? Siya, okay, sa halip na tayo ang maghirap, siya naghirap. Sa halip na tayo ang hinampas, tayo siya ang hinampas. Sa halip na tayo ipinako, siya ang ipinako. Alright? Bakit? Sapagkat siya ang nagpasa ng ating sala. Yung parusa para ating sala, siya ang naging kahalili. Di ba namin siya? Amen? In Titus 2:14. In Titus 2:14. Ayun po.
Titus 2:14. Ready? Who gave Himself for us. Kaya yun, inihandog niya ang kanyang sarili. Di ba? Okay, that He did what? Yes, upang kanyang matubos tayo sa ating mga pagsalangsang. Kaya yun? Okay, He died a substitutionary death. Okay? And then Jesus died also a necessary death. Hindi lamang ito, substitution, di ba? Necessary. Kailangan talaga siya mamatay. Bakit? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Di ba? Kaya nga, upang mabayaran ang ating sala, siya ang namatay para sa atin. In Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remission. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Alright? Shake na po ito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at kanyang ibigay ang kanyang buhay na pagtubos para sa marami. Kaya nga, yung by His death, He paid in full. He paid in full the penalty for our sins. At kanya rin binili yung ating pong kalayaan. Yung ating pong justification, yung ating din pong kapatawaran ng ating sala. No, dahil sa kanyang ginawang natin ito, in Romans 8:34, walang makakahatol sa mga pinataying sakdal ni Kristo. Dahil doon, we are more than conquerors through Him that loved us. Wala nang hatol sa mga anak ni Kristo. Alright? Sapagkat binayan na yung lahat ang ating mga kasalanan. Now, by His resurrection naman, sa kanyang muling pagkabuhay, isip na ulit, okay, by His resurrection from the dead, Christ validate or confirm our forgiveness. Now, anong mensahe naman ng kanyang pagkabuhay ng muli? Anong kaugnay nito sa ating naging kapatawaran? Ulit ko, God raised Christ from the dead to validate our forgiveness. Yung kanyang muling pagkabuhay, kasi Gabriel, ang konfirmasyon, ang deklarasyon na patawad ka na sapagkat siya muling nabuhay. Hindi naman doon, yung kanyang resurrection to vindicate upang patibayin at kumpirmahin din na yung muling nabuhay ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, kung siya hindi muling nabuhay para sa matay, walang tayong kapatawaran. Okay? At walang konfirmasyon na bayad ang ating sala. Patenggan, muli siyang nabuhay. Muli siyang nabuhay. Alright? Kaya dahil doon, no? The Bible says, wala nang hatol sa mga nakay Kristo. And John 10:28, yung namatay na buhay na muli, siya pa ang may hawak ng ating kaligtasan. Kaya kanya sinabi, wala nang sino nang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Amen? Amen? Yung may hawak ng ating salvation ay buhay na tagapagligtas. Alright? Because of Christ's resurrection, number one, we are forgiven for our sins. Secondly, verse number 14. Verse number 14. Okay, basahin nga po natin 14 lahat. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay wala kabuluhan ang ating pangangaral. At wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Pangalawang bagay, no? Because of Christ's resurrection, number one. Number two, our faith is well founded. Our faith is what? Well founded. Correct. Amen? Tama. Justifiable. Hindi tayo nagkamali ng ating pinanampalatayaan. Nakikinig ka sa akin? Yung mga
Nakita mo? Disappointed sapagkat yung kanilang message ang pinagpatay pa rin. But then yung ating message, buhay magpakalampangan. Amen? Kaya tama yung ating faith. Amen, isa? Walang mali sa ating paniniwala. Amen? Pinagtibay ng ating Panginoon na tama tayo sa ating paniniwala sa Kanya. Amen? Because He is alive forevermore. Yes, Christian. Because of Christ's resurrection, our faith is what? Well founded. Amen? Tama tayo. Tama tayo. Our faith is not in vain. Lahat ng ating paniniwala, lahat ng ating pinaninindigan, tama. Amen, Christian? Ano Christian? Ang Bible nito ay hindi gawa ng tao. Ang Bible gawa sa ito'y salita ng Diyos. Sapagkat sabi ni Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? At walang halong mali ito. Hindi ito lilipas, hindi ito magbabago. Bumilang pa man ng 1,000 taon, ang Biblia ito walang magbabago. Sapagkat sabi natin Kristo buhay na buhay, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Yung ating salvation ay hindi nawawala. Tayo po'y hindi saved ngayon, bukas hindi na. Hindi ganoon. Nakikinig kayo? Ang ating pagkakas walang hangad, wala nang hatol, wala nang kapalo sa lahat ng tupat at krasa. Bakit yung kanyang Savior nabuhay na muli? At siyang may tangan ng aking kaligtasan. Yung salvation ko ay hindi nakadepende sa akin. Ang salvation ko ay na kay Kristo aking Panginoon. And He is alive forevermore. Amen? This morning, ikaw ba ay mayroon pa rin alinlangan sa iyong kaligtasan? Ha? May mga umaga, ikaw ba'y mayroon pa rin duda? Ako ba'y saved talaga o ba? Dalawang bagay. Number one, baka hindi ka talaga ligtas. Baka wala pang Kristong buhay na nasa iyo. Or secondly, because of lack of knowledge. Hindi mo naiintindihan na yung Savior mo ay buhay magpahanggang sa ngayon. Amen? Amen? At siya nagsabi sa John 10:28, at siya binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilibo. Alright? Yes, our faith is well founded. Okay? Malakas ang ating loob. Na ating masasabi talaga, because of the resurrection of Christ, our faith is correct. Amen? We can say what? Confidently, di ba? Kay buong tapang, di ba? At may lakas ng loob na ating masabi, sapagat nabuhay siyang muli, ang ating faith is what? Correct. Amen? Tama ang ating pananampalataya. Amen? At tama rin na itinuturo natin talaga, di ba? Kung ligtas ka na, mabautismohan ka. Sapagat yung Savior mo, muling na buhay, na nagsabi, bautismohan mo sila. Nakikinig ka sa akin, listen carefully. Kung si Kristo hindi na buhay mo na sa mga, huwag kang magpabaptize. Yan, ulit ito. Kung si Jesus ay hindi na buhay mo na at patayin na, huwag kang magpabaptismo. Nakikinig ka sa akin? Pero kung talagang ligtas ka, magpabaptize ka. You follow me? Bakit? Ano ba yung bautismo? Ang bautismo ay larawan ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Jesus. You follow me? Ibig Kristo, ilarawan mo yung kanyang ginawa sa iyo. Ikaw ay tatayo sa ibabaw ng tubig, larawan ang kanyang kamatayan. Ikaw ay kailangan ilubog upang ilarawan mo yung kanyang pagkalibing. Okay? Okay? Kailangan siyang malibing sapagkat siya talaga namatay. Kailangan kang muling mabuhay. Sapagkat pag hindi ka maaahon, mamamatay ka. Nakikinig kayo? Amen? Sa pag-ahon mo naman, inilalarawan mo na si Kristo muling nabuhay.
kung siya tinanggap, i-baptize. Sapagkat yan ang kanyang utos, yan ang utos sa iyo ng iyong Panginoon. Yes. Because of resurrection, we are forgiven. We are forgiven for our sins. Okay? Ano sabi ng Bible? And their sins and iniquities will I remember no more. Bakit? Sabagat kasamang nalibig lahat ng iyong kasalanan. Amen? Secondly, our faith is what? It is well-founded. Well-founded. Walang mali sa ating pinaniniwalaan. Alright? Okay. Thirdly, verse 14 and 15, the apostles preach what is true. At yan din ang ating ipinangangaral magpahanggang sa ngayon. The apostles preach what is true. Okay? Lahat ng turo, lahat ng pangaral ng mga apostol ay pawang totoo. Verse 14 hanggang 15, andyan po ba kayo? Ulit natin, ready? And if Christ be not raised, then our preaching is vain. Walang kabuluhan kung siya hindi nabuhay na muli. And your faith is also vain. Yeah, and we are found what? False witnesses of God. Di ba? Oh, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise na. Tignan niyo po yun. Ilalabas na sinungaling sila, ang mga apostol. At lalabas din sinungaling ako. Tayong nangangaral na siya muling nabuhay. Pero siya muling nabuhay. Okay? At ito po yung katibayan naman, no? Na tama. Di ba? Tama. Lahat ng ating sinasabi dito. Amen? Correct. Lahat ng ating sinasabi. Okay? Yes, because we can say confidently that because of the resurrection, no, the apostles preach what is true. Actually, hindi po bulaang mga sila po totoong mga at tayo rin naman ay tunay, totoong mga at tama lahat ng ating ipinangangaral. Okay? We are true, we are right. Don't listen, Christian. Isa sa burden ng maraming pastor ngayon, itong generation naman na ito, no, ay kung talagang itong ating mga kabataan. At hindi naman lingid sa inyo, marami kaalaman, no, na itong mga kabataan ngayon, okay, they are being taught that there is no absolute truth. Di ba? There is absolute truth. No, kasi namin absolute truth. Ang sabihin, it is a statement that is true at all times and in all places. For example, absolute truth, no? Okay, walang bilog na kwadrado. Nakikinig sa akin, absolute truth. At wala din kwadradong bilog. Nakikinig ka sa akin? Iba lang yung absolute truth. No? Okay, pero sa kasalukuyan, ano, sa ngayon, itinuturo that there is no absolute truth. Ha? Yun daw tama noon, yun daw mali noon, ay tama na rin ngayon. Nakikinig ka sa akin? Pagdating sa Christianity, for example, no, ito yung objection ng iba. Sabi nga, isa sa sumisira sa maraming kabataan ngayon ay yung hindi kayang i-define what is a woman. Diba? What is a woman? Talagang sira ulo ng mga tao ngayon. Pero tayo hindi. Alam natin kung anong babae, kung anong lalaki. Diba? Sapagat isa sa sumisira sa bataan ngayon, itong sin of homosexuality.
Like Christian, sabagat nabuhay muli si Kristo, tama yung ating stand. Tama yung ating paninindigan. Right? Kailanman hindi tatama ang mali. At ang tama ay talagang tama pagpawalang hanggan. Alright? May mga charges na rin ngayon. Accepted nila ang homosexual. Ang kanilang objection ay times have changed. Ito yung objection nila. Ang nasabi nila, time have changed. And what was wrong in biblical times is no longer considered sin. Ito yung talagang pera. Nagbabago na naman ang panahon. Yung itong mali nung Bible times ay hindi na kasalanan sa ngayon. Okay? Don't Christian, God never changed. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Diba alam yung sinabi niyang masama noon, masama magpahanggang sa ngayon. Okay? Yung tinatawag na God's character or the moral attributes of God. Okay? In 1 Corinthians 6, 9 to 10. So, din po ako, gusto kong matutuhan niyo po ito yung people. Ha? Okay? Hindi kailanman tatanggapin ng Diyos na tama ang homosexuality. Alright? Hindi kailanman tatanggapin ng Diyos na tama ang lesbianism. Ito'y kalumalduman, ito'y sumpa sa harap ng ating Panginoon. See? God is not mo. Hindi siya nagbibiro. Okay? Yung tao na nakaalam ng tama, di ba? Na inaaralan at itutuloy niya ito. Ang Diyos ito, He will give you a reprobate's mind upang gawin mo kung ano gusto mo. Hanggang sa kawawasan na ng buhay mo. Kasi yun ang ating stand. Alright? Kayo mga young people, alam mo ito. Ha? Ang sabi ng anong objection na? Times have what? Changed, and what was wrong in Bible that is no longer okay. Ano sabi ba? Hindi ba doon nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Isa po na lagi. Sino yan? Huwag kayong padaya. Di ba alam yun? Huwag kayong padaya. Huwag kayong magpapaniwala sa mga liberal party, Democrats, Biden, huwag kayong magpapaniwala sa mga loko-loko na yan. Okay? Kahit ang mga magpakayapin, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga linya, ni ang mga nambababa, ni ang mga magpakayapin sa kapwa, lalaki, bakla. Hindi sa dyan, di ba? Hindi papasok ng heaven yan. Alright? Verse number 10. Pero po ba? Ni ang mga magnanakaw, masasaksakin, maglalasing, basagunero, malupit, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. You follow me? Now, nagbago ba yan? Hindi nagbabago yan. Kung noon masamang magnakaw, masama pa rin magnakaw ngayon. Kung noon, kasalanan ng maging lasinggero, masama pa rin lasinggero ngayon. Kung noon, kasalanan ng makiyapig, makasalanan pa rin makiyapig, mapahangin sa ngayon. You follow me? Kung noon, abomination, ang kabaklaan, ang kinap, ito'y kalumagdulot pa rin sa Diyos, mapahangin sa ngayon. Nabuhay mo rin ang Lord upang kanya at dito ay kanyang pinatototohanan. Tama ang kanyang mga mangaral. Okay? Dito yung God's character does not change. Okay? With culture's opinion. Ano man na maging opinion ng mga ulo. Alright? Okay? Hindi nila kayang baguhin ang character ng ating Panginoon. Okay? Paano objection nila? No? Okay, ito. Can you imagine? May mga pastor bakla. Dahil doon nagkakasal siya, kapabakla. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, kinakasal nila. Okay? Imagine. Naniniwala din doon
salvation by grace. Okay? May mga opisyal ng church, bakla, nagtuturo din ng Bible. Ano ang objection? Ito ang objection. Sabi nila, I can still have a good relationship with God because He understands. Tagay mo? Ano kalagot nila? Ako naman yung ganito, ako man yung bading, ako man yung tomboy. Sabi niya, ako naman yung magandang relasyon sa Diyos, sapagkat ang Diyos naman ay nakakaunawa, maunawain naman ang Diyos. Tama ba yan? Now in Proverbs chapter 28, Proverbs 28, verse number 9, lakas natin, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalawang naiwag. Kita mo? Abomination ang homosexuality at ang prayer nila, abomination din, karumal-dumal din sa Panginoon. Na meron ba siyang good relationship? Wala. Wala. Okay? Because in 1 John chapter 2, verse 3 to number 4, ipinakikita ng Bible na itong ganitong klase ng mga tao ay hindi tunay na nakakilala kay Christ natin Panginoon. They are unsaved. In 1 John 2, verse 3 to number 4, tayo mula, pagsagot ito, nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung ating tinutupad ang kanyang mga utos. Alright? In verse number 4, tayo lahat ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Alright? Now, tama ang ating preaching. Sapagkat yung ating preaching, yung ating stand, ay kung ano ang preaching and stand ng mga apostol. Alright? And because of Christ's resurrection, the apostles, okay, and our pastors preach what is what? Preach what is what? Talabas, preach what is what? Preach what is true. Alright? Pero si Christian, especially sa ating mga young people, bihira na sa mga young people ang mayroong tapang, tatag, na magsabing mali ang fornication, kasalanan ng adultery, kasalanan ng homosexuality. Okay, bihira na. Kaya sinasabi dito, sa ganun pala ay lahat ng ating young people, alam mo kung ano ang tama. Ibalami, at alam nyo kung saan kayo tatayo. Amen, Christian? Amen? Bagay sa ating mga magulang. Yung mga anak nyo lalaki, palakihin yung lalaki. Ano kinig sa akin? Amen? Ayun pala, amen? Palakihin yung lalaki. Mga babae, palakihin yung talagang babae sila. Kasi, wait, tama tayo. Alright? Ano na ginabagay? Minsan, pakinggan mo magsalita yung anak mo. Na lalaki, pag malambot yung anak, tigasan mo. Kapalan mo mukha mo. Amen? Tingnan mo yung mga boys mo kung sino ang crush. Doon yung sa lahat. Anak, wala akong pakailan. Wala akong pakailan, anak. Kung ikaw man ay 18 na, wala akong pakailan. Kung makapal man ang lipstick mo, kung ikaw man ay nakabarda, kung ikaw man ay naka-makeup, wala akong pakailan. Naiintindihan mo ba ako? Kwarto!
namin, iba Laguna. May halos lahat ng lalaki doon, naka-makeup tsaka ng lipstick. Totoo yun. Ito, si Don. Nakita mo doon? Pumapasok na, di ba? Ay, natin, naka-lipstick. Mga bukas ako pa naman. Pangit din, naging bakla. Mga nila lang. Hindi ko alam, baka siguro walang iibig eh. What we preach is true. Sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoon. Amen? Ang aming duty ay hindi i-please ang tao, kundi i-please ang Diyos. Amen you say? Ay binabanggit yung mga puro lalaki ako doon. Kay Din, kay mga Kalamunin, kay mga aking pong po kay Din. Kung lalaki yan, huwag yung paglalaro niya ng mga dan. Kahit dan na lalaki. Paglaro niya ng baril, punya. Amen? Turuan niyo manghuli ng daga. At pag may nakapang-ahas, turuan mo pumatay ng ahas. Amen? Hindi mo rin ahas kung pag may bilog ang puso, walang kamantag yun eh. Pagka haba ang puso, may kamantag yun. Kaya tinong bago yun. May wala naman kayo. Amen? Pangit yung lalaki ka, takot ka sa ahas, takot ka sa gagamba, takot ka sa butiki. Takot yun. Amen? Amen? Takot ka sa butiki, kumain ka ng butiki. Para pati hikang takutan. Isipin mo ito, ibenta ko ngayon eh, diba? Ito sinasabi ko talaga, so ako'y nangangamba sa mga kalalakihan natin ngayon. Amen guys? Kaya hindi natural. Yung ibig mangyari ng media ngayon, ng mundo ngayon. Kanyang palabasin at tanggapin natin natural ito. No, hindi ito natural. Ito yung rebellion, ito yung abomination, ito yung wickedness sa harap ng ating Diyos. Amen? Hindi ito natural. Ito yung rebellion against God. Ito yung pagtutol. Iba namin, ito yung pagtutol doon sa diyan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Alam mo, marunong ka sa Diyos, ginawa ka ng lalaki. Ako'y lalaki na pero may puso ang babae. Ano kasalanan mo na yan? Diba? Yari, siya daw ay babae nakakulong sa katawan ng lalaki. Homosexuality is sin. It is wicked. Amen? Ito ay abomination sa harap ng ating Panginoon. Again, please, sa namutin ko ha, it is not normal, it is learned behavior. Ano sabi ko? Homosexuality, lesbianism is a learned what? Learned behavior. Natutuhan mo lang. Amen? Natutuhan mo lang yan. Okay? Bata ka pa, pinaraktis mo na. Okay? Okay. Young people na mga kalalakihan. Kayo kalalakihan, ha? Okay. Kanino ka nagkakaklas? Alright? Sa ating mga kadalagan, kanino ka nagkakaklas? Sino ang gusto mo? Okay, kapag lalaki ka, ay may crush ka sa kapwa lalaki, hindi normal yan. Ito yung rebellion against God. Natutuhan mo lang yan, pwede ka magbago kung talagang ligtas ka.
Lagi ka sa akin, pwede ka ba mabag kung talagang ligtas ka? Because sa bakit kung talagang saved ka, magtatagumpay ka because greater is He that is in you than He that is in the world. In 1 Corinthians chapter 6, what's verse number 11? 6:11. Alright. Nakita natin sa verse 9 to number 10, di ba? Yung mga kasalanan na hindi papasok sa heaven. Remember that? Kasama na dito yung homosexual, di ba? Sa verse number 10, di ba? Now verse number 11, and such were some of you. Is it word? Ganyan, tabi Pablo, hoy! Corinthians, ganyan ang ilan sa inyo. Alam niyo yung ibig sabihin? Sabi ni Pablo, okay, may mga bakla sa inyo ng araw. Okay? Ganyan kayo ng araw. But ye are what? But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Ito mo, nagbago sila. Bakit? Sapagkat sila'y nahugasan, pinapaging banal, pinapaging sagdat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo and by the Holy Spirit of God. Nasi, nagbago. Amen, Christian? So sa atin, kung sakali na may ganyan, hindi natin para palayasin. Hindi. Ito yung hospital niya. Nakikinig kayo? Ito ang hospital niya upang siya po'y gamutin ng ating Diyos. Yung panamin, kung kanya lang pakikinggan at tatanggapin ang mga salita ng Diyos. Magbabago siya. At baka dito pa siya makakuha ng kanyang magiging asawa. Eh, ba? Yeah. Sino kaya siya? Now, alam na iba sa inyo, yung ating yung gantong klaseng usap, hindi na pwede sa ibang lugar. Makukulong ako. Okay, anyway, andyan si Pablo. Bago may dumakip sa akin niya, siya mag-presbawin ko. Anong crime ko? Hate crime, di ba? Hate crime. Tsaka na, homophobia. Tama ba homophobia? Hindi homosexual. Kapag nagpis ka against Muslim, Islamophobic ba tawag ito? Yung ginagawa ko ng Islam, homophobic? Ewan ko. Pero ganito tayo mag-usap because the apostle preached what is true. Sa bakit nabuhay muli ang ating Panginoong sa Kristo. At siya yung ating iniibig. In John 14:15, if you love me, keep my commandment. At ito yung isa sa kanyang command. Alright? Number 4, verse number 18. Verse number 19. Alright, nandiyan na po kayo? Kaya nga, yes, ito yung kaloob ng resurrection. Diba? Okay, napatawad tayo. Okay, at yung ating faith ay tama din. Justifiable. Alright, and then, lahat ng ating tinuturo, lahat ng ating ipinapangalan, ay ito rin yung turot pangalan ng mga apostol. At sila tama, dahil itong tama din tayo sa ating ginagawa. Tama tayo sa ating pinapangalan. Alright? Then number 4, verse number 19, hindi tayo kawa-kawa. Sapagat nabuhay na muli ang ating Lord, tayong lahat ay hindi kawa-awang mga nilalang. Alright? We are not defeated. Verse number 9, kung
kung sa buhay lamang na ito, tayo ay umaasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. Bakit kahabag-habag? Kung hindi nabuhay mo si Christ, kawawa tayo, kahabag-habag tayo. Di ba? Kung aking focus na kayo sa buhay lamang na ito at walang resurrection. But thank God, siya mo rin nabuhay mula sa mga bataya, tayo ko'y blessed sa dilang blessed. We are blessed, Christian. We are blessed. Sabagat ating Savior ay buhay na tagapagligtas. We are not to be pitied. Okay. And yes, we can say confidently, sabagat siya na buhay na muli, mas mabuti pa ang buhay natin kaysa kanila. Amen ko siya? Mas mabuti pa. Okay, maaaring hindi tayo gaano karaming pera, masarap naman tayo matulog. Di ba namin siya? Maaaring hindi laging masarap ang ating ulam, pero marataba ka naman. Tama, amen siya? Amen? Maaaring may sakit ka, pero wala kang takot sa bagat, alam mo, heaven ang pupuntahan mo. You see? This is okay? Because of Christ's resurrection, our preaching is not in vain. Our faith is not in vain. Okay? Because it is meaningful. It is valuable. Walang sayang sa lahat ng ating ginawa. Sapagkat yung Diyos na ating kinilala ay Diyos na buhay at tunay. We are not to be fitting. If Christ is not raised, then living for Him, doing what He says, following His will, is a big mistake. Ulit ko lang ha. Ulit ko kayo. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, then living for Christ is a big mistake. Di ba alam mo? Amen, sir? Amen? Doing what He says, following His will, is a big mistake. Kawawa talaga tayo. Can you imagine? May mga magagandang trabaho. Nakikinig ba kayo? May mga magagandang trabaho, nag-resign sa pagtinawag ng Lord, nagpapastor sa malayong lugar. Ngayon, kung si Christ hindi nabuhay na muli, nagkamali siya. Nakikinig ba kayo sa akin? Amen kayo siya? Kung siya hindi muli nabuhay, alam niyo, kung siya hindi nabuhay na muli, lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon, mali ako. At yung oras na pinunta mo rin, ginugugol mo dyan, sayang. Nakot niyo ba ako? Amen? Anong halaga nang mag-celebrate tayo, Brother Alan, ng 29th year, kung yung atin ng Lord, patay? Anong halaga nun? Amen niyo siya? Anong halaga nun? Nagkamali tayo. Kawa-awa tayo. Hindi ibig sabihin na tayo sa lahat ay kahabag-habag. Nakikinig kayo? Amen? Marami sa inyo, tinalikuran niyo ang anak, tinalikuran niyo ang sugal, tinalikuran niyo yung masamang bisyo dahil kay Christ. Ngayon kung siya hindi nabuhay ng muli, kahabag-habag naman kayo. Nakikinig ba kayo? Yung mga kabarkada mo, kayo naman ng araw masaya, ikaw nagtitiis. Nakayo pa ako? Kaya nga sabi ko, if Christ is not raised, then living for Him, ano pa dito lang? Doing what He says, following His will is a big mistake. Kawa-awa pala tayo. Nabuhay pala tayo sa hallucination lang. Alright? But since He has been raised, pero sapagkat siya'y muling nabuhay, at siya'y buhay magpahanggang sa ngayon, at siya'y naghahari, at maghahari forever, all our obedience, all our love, all our self-denial, all of our service, giving is not in vain. But it is a privilege. Amen, isang pribilehyo na naglilingkod tayo sa Diyos na buhay at tunay. Amen? Kaya maligaw
maligaya tayo, masaya tayo sa ginagawa. Maligaya tayo at masaya tayo sa ating ginagawa. Amen ka siya? Matapos na ako. Nabasa ko yung istorya ng isa sa bilyonaryo, no shame, mamamatay. Tama ba? Steve Jobs ba yun? Nung siya'y malapit kumamatay, sabi niya, di ko lang ba? Diversion, alam niya sa niyo? Bagala, nung si Steve Jobs ay malapit na mamatay, ang sabi niya, ito lang ba? Iba naman siya? Ito lang ba? Ito ba? Ano talaga? Siya ba naging matalinong tao, mayaman, meron siyang accomplishment na naiwan pero ito lang ba? Ito lang ba ang sukli ng lahat? Bakit? Sabi ng Bible, gaano ka man kayaman, gaano ka man katalino, pero hindi ka nakakilala sa Lord, ang kamatayan ay parang kamatayan lamang ng hayop din. You see that? Kung paano namatay ang hayop doon, namatay ang tao na walang pagkakilala kay Kristo. No, Christian? Tayo nakakilala sa Lord. Hindi mangyayari na isang araw mula ngayon, okay, kung magtagal pa man ang Lord, sabihin natin na wala palang halaga. Okay, kawawa pala ako. Hindi mangyayari yun. Diba naman isa? Kulitin ko, hindi darating sa point na pagsisisiyan mo pa yung naging kapasyan mo, nakilala mo siya, naglingkod ka sa Kanya, nagkaloob ka sa Kanya, hindi mangyayari. May isang araw naman, magsisisi ka pa. Sa mga buhay ng Kristo, na ating dilim ko rin. Amen? Siya ang ating Lord, siya ang ating Master, siya ang ating Savior. Alright? And verse number 19, those who have fallen asleep, they are alive. They are alive. Buhay na yung mga nauna na sa atin. In verse number 19, tayo lahat, in this life only, we have hope because that we are all men miserable. But verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If we eat in this life only, we have hope. Okay? Number 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that were slept. Amen? Sapagat nabuhay mo ni Kristo at lahat ng mga nauna natulog ng iyon. Amen? Pero ngayon silang lahat ay nasa piling na ng ating Panginoon. And they are alive. Amen? Those who are fallen asleep are what? Alive. They are not dead. They are what? Alive. Si Emily? Si Baby? Sister Lenny? They are alive. Yung mga kasawang Postino? They are alive. Amen? They are alive. Kaya nga, ngayong umaga, Christian, ang ating maisusukli sa ating buhay na Savior is what? Faithful service. Amen? Dedication. Commitment. Amen, Christian? Amen? Obedience and love. Kailangan yun na lagi mo pray, Lord, I pray, palaguin mo po ang pag-ibig sa iyo ng iyong mga anak. Lagi mo silang balutin, Lord, ng banal na takot. Yung prayer ka, and Lord, awareness. Awareness that ikaw ay buhay at nakikita mo yung maling mong ginagawa. Hindi para kami hulihin pag nagkamali, kundi upang yung i-provide lahat ng aming kailangan. Amen, Christian? Amen? Amen? Di ba totoo? Maraming tao, they are longing, nakikita ko ba kayo? Maraming tao, they are longing for someone that
talagang maaasahan, nangyarihan, ano man ang mangyari. Someone who is absolutely trustworthy. Someone someone na talagang matatawagan at hindi sila bibiguin. Someone who is always there. Umiibig, nagmalasakit. Kay Kristo, natin matatagpuan ang lahat ng ino. Ay natin tuloy para lang. Yes, Brother Omar.